Welcome back to our channel. So, nandito tayo ngayon sa Times Square West. Pa-turnover na tayo. Actually, tapos na tayo, no? Yun. Si-share ko na sa inyo kung ano yung mga nagawa natin dito sa loob. Come inside. So, yan. Sobrang laki nung pinagbago nung unit. So, kung makikita nyo, yan. Sobrang liwanag na niya. Hindi na siya dull, hindi na plain. So, simulan natin dito sa harap sa may entrance para, yan, makita niyo yung isa sa design natin na, yun nga, ni-request ni client na magkaroon ng, actually, nagawa na natin sa ibang unit to, pero ibang style naman. So, si client yung nagbigay ng idea na gusto niya ganito yung design ng kanyang entrance foyer. So, ideally, yun nga, dito natin ilalagay yung mga susi, decor, ganyan. So, the last time dun sa video ko, mayroon ako sabing tuwan-tuwa na part na gandang-ganda ako. Kasi, yun nga, ito, in-identify ko talaga sa team natin na ayusin tong, gusto ko yung likod nito is, yun nga, naka-cover siya, no? So, i-forward tong mga nandito na, which is nandito na siya. So, tas ilagay sa likod yung laminate para, yun, maganda and malinis siya, tignan. So yan, requested hanggang taas yung ating storage. Kasi yun nga, kung titirhan nila, yan, may lalagyan tayo. So here, yan, puro kung shurak man or ano no, kung anong store. And then, nag-add ako ng open lang sa baba para etong part na to, halimbawa may bisita kayo or yung gusto nyong mabilisan lang na iiwan yung slippers or yung shoes, ayan, dyan nyo lang isushoot. So, may space yan for slippers and shoes. So, and plus, yun nga, malilinis mo yung ilalim. Yan. So, yan yung sa entrance foyer natin. And then, dito sa dining area naman, ang nilagay natin dito is nagawa tayo ng 4-seater dining set. So, set na siya. Actually, swerte ni client, may nakita tayo na, teka, papakita ko ha. Ito kasi, dahil kung titignan nyo, no, yung from the entrance, masikip siya. I mean, hindi tayo mahirapan tayo maglagay ng malaking table. But since, yun nga, kasi ayaw naman natin na pagpasok mo naharangan ka ng dining. But, yun nga, swerte, meron tayong nilagay na extendable na table. So, wait lang ha. Tatry ko i-assemble. Para if ever, yun nga na, meron kang mga bisita na dumami yung bisita mo at kailangan mo lang mas malaking space sa table. So, yan. Teka lang, ayusin ko lang ha. It's very tedious, but yun nga, at least saka 2-in-1 ka, no? Hindi ka na mamomblema sa mahabang table. Teka. So, yan. Ganyan lang naman siya. So, yan. May mga clip yan dyan. See? Temporarily, hindi ko na ididikit. But if you look, di ba, tinan nyo, kasi on a standard table size, so meron yung mga 120, 160, so to, meron tayong, or kami nila client, meron kaming 2-in-1 na table, di ba? Sobrang ganda. Yan. So, pwede pang magdagdag ng chair kung gusto nila mag-additional. Pwede naman, or accent. So, yan. So, i-close ko lang ulit, ha. Easy lang. Okay. So, yan, may mga latches yan sa ilalim. Okay, and then, naglagay tayo ng mirror. So, initially gusto ni client na mirror. Yun nga, French type yung nilagay natin, but initially, tinanong nila bakit hindi na lang siya buuin. So, sabi ko, ang maganda dito is, yun nga, kung hindi siya, tag dito, kung buo siya, pag nabasag to, papalitan mo lahat. So, ito yung dinesign natin na French mirror, naka-separate talaga siya. So, if ever ito mabump or sakaling mag-crack yung isang side, hindi mo siya kailangan palitan lahat at tanggalin. So, yun. Ito yung veneer type na mga board, mga bagong material na ginagamit natin. So, parang, yun nga, malakas siya makadala parang nasa hotel, di ba? So, yan yung mga bagong accent natin. And then, yun, dito naman tayo sa living room. Yan, kung makikita nyo sa malayo, no, may separation yan. So, this is for the dining area, foyer. So, meron siyang isang spread ng design sa wall.
na, yun nga, makikita mo yung separation, no? So, pagdating dito, yan, dining, naglagay tayo ng ilaw. Tingnan niyo yung ilaw natin. Yan, nagkabit tayo ng bagong ilaw. And then, nagkaroon ako ng cove light dito para madagdagan yung light. So, yan, more drama. So, yun, here sa sofa natin, sofa area natin, since yun nga, nagka-separation siya, yun, nilagyan natin ng 3-seater sofa. So, malaki siya. Maganda yung spacing na ginawa natin, no? So, nakikita nyo yung spacing ng dining, yan, maluwag siya, hindi siya crowded masyado, no? Although, yun nga, si owner, actually gusto niya supposedly yung L-shape. Pero, yun nga, okay naman yung L-shape dito, no? Pero, yun, it could make it more crowded kung nag-L-shape pa na, kung hindi naman necessary yung L-shape. So, okay na to. So, hinabaan na lang natin yung kanyang sofa. And then, yun nga, naglagay tayo ng nesting table. In one na rin siya. So, one set siya actually. So, pwede mong i-mix and match yan. Depende sa kailangan mo or ilipat-lipat mo, di ba? So, yan. Maganda siya tignan. And then, we have this, yung mirror as a side accent. So, magkakaroon siya ng mga frame. Yun, sila client na magsusupply nun. Yun, going to this living room area, pakita natin yung meron pa tayong isang area, console table na meron ding storage. Kasi nga, if mag-walk ka from the outside, maluwag siya. So, this is a good space to put some more decor. And yun nga, console table na aside from dun sa entrance, for yung entrance table natin, meron din tayong storage dito. So, yan. So, if you need more storage, nandito na siya. And then, di ba, I was talking about yung mga shoe and stuff. So, meron tayong dinesign dito na movable na upuan. So, if you wanna change your shoe, so yan, nandito ka. Or pwede mong dalhin dun sa lalagyan. And, either way, yun nga, pwede mo rin siya iwan dito. So, very functional yung mga nilagay natin dito, no? So, yan, halimbawa, gusto mo lang iwan yung slippers mo, di ba? So, yan. Or pwede mo pa siyang lagyan ng kung anong storage. So, yan, may space pa siya. So, very, very functional yung inisip natin. Yung hindi lang tayo basta sige lagay ng table. And then, naglagay din tayo ng mirror. Yan. And then, this accent, if you can see, para maganda yung dating niya. And then, nagdagdag tayo ng mga pin light to add more light and drama para mas social tignan yung unit. Mas cozy ba? And then, ito, pinagawa rin natin to. So, yan. Naglagay tayo ng window blinds. Supposedly, gusto ko talaga yung mga curtain hotel type. Ang problema kasi namin, ito. So, nakaharang siya. So, pag naglagay tayo ng mga curtain type, babangga lang din siya. So, sinadjust ko na lang na mag-ano tayo? Korean blinds. Yan. It's really nice naman din. So, yan. Sukat din yan. And then here, sa entertainment natin, yan. We have this storage. Yan. Dual siya actually. Yan. Okay. So, then yung TV, lagyan natin TV board for accent para hindi siya mukhang plain. Yan. Tapos ito yung ceiling fan natin. Ganda yung ceiling fan natin, no? Very nice ang, ang design niya. So, bumagay naman siya sa area kung dito sa kabila ay medyo light kami, magbe-blend pa din siya na papuntang dark color. Yan, meron tayong cove light. So, back-to-back yung design na yan for the accent. Okay? So, let's go to the... Sige, mamaya na yung bedroom. Let's go to the kitchen part. Meron akong... Yun nga, sa previous video ko, pinakita ko na meron akong gusto na ginawa dito. But firstly, ano bang ginawa natin dito? Ang turnover na kitchen sink dito is maliit. So ito, pinalitan natin, pinalakihan natin, then in-install natin ng built-in cooktop and then tong range hood. So yan yung dinagdag natin dito sa kitchen area. And then, ito yung
design natin na bago for the wash area. So, ideally, yun nga, usually, pinupuno ko to ng cabinets. Pero this time, yun nga, nagkaroon ako ng service table. So, yan. So, meron naman tayong storage sa ilalim na pwede mo lagyan ng trash can or ano man. And then, my favorite part, wait, pakita ko lang muna to. So, yan, may mga storage yan. Okay? So, yan. So, my favorite part, ito. If you can see, parang ano, diba? This is nothing. Pero, may kita nyo, nandito yung mga saksakan niya. Yan. So, and meron siyang ilaw. Diba? Ganda. So, yan. Accessible na. Finorward na natin. So, lahat ng mga wire niya and yung mga hose niya ay nasa likod na. So, yan yung magandang part dito. Yan. Then, in-arrange na natin yung mga hose. Naka-ready na yung washing machine. So, yan. And then, let's go to the bathroom. So, ano yung nagawa natin sa bathroom? Ano pala. Yan. So, we had the same bathroom dun sa dati naming, turn over. So, dinagdagan lang natin ng cabinet, tsaka shelf para for the decor. And then, yun nga, naglagay tayo ng ilaw. Kasi madilim talaga yung bathroom ng TSW, Times Square West. So, yan. And then, nagdagdag tayo ng isang ilaw doon sa shower. Dahil, kung makikita niyo yung turnover dito, madilim talaga. So, yan. This is so much better. Yan. Yun lang mga dinagdag natin dito. So, yan. Cabinets and stuff. And then, lastly, syempre, yung favorite part natin na bedroom. So, let's start it off. Yan. So, this is the bedroom. Very, very open, cozy, airy. If you can see, sara ko lang yung window kasi tirik pa yung araw. Wait. So, yan. We had this curtain, parang mga hotel type mirror, naka-rail na and all that. So, yan. Ito yung ating curtains. So, anong feature ang meron or dinagdag natin? Wait, buksan ko lang ilaw. Wait. So, yan. Naglagay tayo ng ilaw, which is tricolor yung ginamit natin. Kung anong gusto mong mood. Yan. So, maliwanag or dim light or super white. Yan. Or ako gusto ko palagi, yung naka-mood light tayo. So, anong features ng bed, no? So, bakit ito yung naging design ng bed? So, ideally, if you're gonna stand here, actually, ang design natin dito is naka-asymmetric yan. Symmetric. Yun nga. Nilagyan natin ng, hindi siya pala symmetric, asymmetric. Yun nga, magkaiba yung design ng left and right side. Pero, very functional pa rin, tsaka hindi siya masagwa sa mata kahit asymmetric. Di ba usually, pag gumagawa tayo ng bed, kung ano sa kabila, yun din sa kanan, no? So yan, nakakatuwa. It is very well executed, no? So, sa kabila, naka-pin light lang. And then dito, meron tayo na accent na pendant light. Tapos may shelf siya dito. And then doon sa kabila, nandun naman yung storage na sa taas. And then, naka-open shelves lang siya. Tignan niyo. So, di ba, parang ang interesting nung bed na akala mo simple lang, pero there is something in it na, yun nga, na pinag-isipan din natin yung design na hindi para palaging kambal or typical bed, di ba? So, this design makes it a little more interesting than before. So, ito, yan. Dito naman sa kabila, yan, naka-shelf, naka-drawers naman siya. So, astig lang, di ba? And, yung magandang feature, dito may mga switch siya dito, tsaka, yun nga, power outlet for cellphone charging, ganyan. So, yan, it's very accessible. And then, of course, we have this storage overhead. So, yan, mga no handles yung design natin dito. Ganda. And, yung magandang part din is, meron tayong nilagay pa rin na cove light.
not cove light. Nag-additional tayo ng, ng drama light. Teka, paano ba natin papatayin para ma-appreciate natin yung lighting. So yan, din mo kung, di ba, parang ka nasa hotel, parang very designer look yung bed mo. Yan. So, di ba, pwedeng yan lang yung gagamitin mo sa gabi. Very cozy lang yung ilaw mo. Di ba, kung hindi mo kailangan ng sobrang lakas na ilaw. Or pag may nagbabasa sa kabila, or dito sa kabila, di ba? So yan. So it's very, very nice. And then, on this part, pag makita nyo, yun nga, nagkaroon tayo ng accent paint. And then, yun nga, para to make the design more interesting, accent paint lang, tapos table, ganyan. So, ayaw kasi supposedly ni client na lagyan ng mga entertainment to. Pero, yun, ganito na lang daw yung, nakalimutan ko yung request nila, but ideally, basta may patungan lang daw, ganyan. Pero, yun nga, nilagyan ko pa rin siya ng something functional and interesting na design. So, it looks plain, pero pag nalagyan na ng gamit to, it would look better. Pero, yun, kahit maliit to, kasi ideally, yun nga, kailangan sukat yung maganda pa din yung walkway. Hindi nahihirapan yung mga dumadaan. Lalo na kasi may mga view dito, ganyan. So, most likely, maglalakad dito. So, yan. Relax lang. Hindi tayong pinilit natin, no? So, ito yung idea niya. Patungan lang talaga siya ng gamit. Or, yun nga, kung magkakaroon ng TV to, kung kailangan ng mga cable box or whatever, may mapapatungan pa rin sila. Tsaka decor area. Yan. And then, ito, kahit maliit siya, meron ka pa ring work table. So, accessible pa din, no? Yan. Kasi hindi ko siya pwedeng laliman. We put enough size lang para maganda pa din yung lakad mo dito. Pag nilakihan ko kasi to, wala na, mag-sideways na yung dadaan. So, lagi yun mababangga. Saka yun nga, yung favorite ko na design na sinasabi ko sa mga workers natin or lagi ko ina-identify sa drawings na, yan nga, pag may dumadaan na tao at corner, saka masikip, hindi siya masikip, pero yung eksakto lang na space, yan, yung most likely or highly likely na babanggain ng bewang or ng hita ng gagamit or nung nakatira doon, yun, kina-curve natin itong mga corners. So, if ever man accidental or may kids na naglalakad dito na maliliit, hindi sila talaga mauuntog. Ito rin, dito din, ginawa ko din siya dito. So, somehow, we check out the safety of the place. So, yun, meron din yun, kina-curve na rin natin yung mga edge ng bed. If you can see, yung naka-curve. And then, other than that, yung bed natin is merong mga drawers yan. So, yun yung nilagay natin. So, lahat dapat functional, maximize yung space. Yun talaga yung iniisip natin palagi, no? Kasi, at the same time, yun nga na, if ako yung titira, yun yung iniisip ko, if ako yung titira, ano bang kailangan ko dito sa lugar na to, no? Hindi lang siya puro decor, design, di ba? Kailangan at par siya sa lahat ng movement. Kaya pag kayo nagtanong sa akin, or may nag-i-inquire, lagi kong tinatanong kung for Airbnb ba, for renting, long term, or may titira ba, for own use. Yan, kasi iba-iba yung magiging requirements dun. So, yun ang, ano ba yun? Yun yung masishare ko sa inyo na idea nga na kung bakit tinatanong for renting, ganyan. Kasi nga, kung halimbawa, titirhan to, automatic, puno ng cabinets to. Kasi talagang maglalagay ng gamit. Kung long term, yun nga, maglalagay tayo ng storage, pero enough lang. Kasi, most likely, aalis din yung mag-rent. Or kung mga Airbnb naman, we put enough storage lang para dun sa mga luggage. Yun naman yung mga kinukonsider natin.
So, yun yung mga ideas and things to consider kapag magpapa-renovate or magpapa-decide kayo para at the end of the day, hindi magka-clutter yung inyong mga gamit. Okay, thank you guys for watching. I hope na-enjoy nyo yung ating vlog dito sa Times Square West na yun nga, as usual, marami kayo sanang natutunan or na naka-pick up kayo ng idea or baka you'd like to work with us. So, yun, don't forget to follow, like, and share our social media accounts. Instagram, YouTube, tsaka Instagram, YouTube, tsaka Facebook. Okay? So, sa Facebook namin, nandun yung pinaka-kompleto namin na updates, pictures yun. Yun yung main talaga. And then, yun. Yung Instagram is mga pictures. Kung mas gusto nyo madaling mag-browse, marami rin kami sa Instagram. Or, yun, dito sa YouTube, para makita nyo naman kung ano yung mga explanation sa ginagawa namin na at least makita nyo in action na kung paano nagmo-move yung mga gamit, ganyan. So, yun. Thank you again. Yun, thank you din sa owners nito. Actually, tinatanong ko kung gusto nila sumama dito sa vlog. Ayaw daw nila. So, supposedly magkikita kami, pero tomorrow daw sila pupunta. Pero okay lang yun. So, yun. Oh guys, may gusto nga pala ako i-share. Naalala ko, I wanna congratulate myself. Hindi, joke lang. I wanna congratulate my team. Yung sa iStay Manila namin, pakisupport, talagay ko na lang dito yung mga details. Yun nga, na-award kami today na nakaka-good vibes talaga, na na-award yung Airbnb account namin ng iStay Manila na naging super host kami. So, yun, dinededicate ko tong award or badge ng super host dahil sa team na masisipag talaga para tumulong na maging okay. Yun nga, yung iStay Manila namin, pakisupport din. iStay Manila on Facebook and Airbnb. So, yung mga ibang clients namin na pinamanage sa amin na rin yung kanilang unit for Airbnb, yun, nandun lahat yun. So, may iStay Manila kami Facebook. Search nyo na lang, lalagay ko na lang din yung details para, yun, pakisupport din na, yun, nandun din tayo, meron tayong mga property management na, yun, para hindi natitenga or naalagaan pa rin natin yung mga condos ng clients. So, yun. Again, thank you. Tsaka thank you sa mga client namin na nagtitiwala sa amin. Yan. So, thank you again for watching. I'll see you on the next video.